What's up mga idol, may panibago tayong mission. So ito medyo matagal-tagal rin to mga idol. Pansin nyo ay bulok na siya. And dapat ito ay naandito yan ilalagay siya mga idol. Dito yan nakalagay. So wala na yan. Tapos yung pangalawa doon sa loob ay itong o-ring na to. So gagawa natin ng bagong housing yan na maisalpak ito sa loob. So ito yung ating kukunan ng materials mga idol. May nakuha ako na shafting. So tamang-tama to. Dito tayo gagawa ng housing nya sa loob. Magkakanal tayo sa loob. Bubutasan natin yan para maipasok natin tong mga o-rings na to. So yan. Tapos ito yung gagamitin natin na tool bit. Kakatingin natin to para makagawa tayo ng kanal sa loob. Tapos ito yun, i-welding natin dito. So mag-DIY tayo ng boring bar. So bali ang finishing yan ay dapat maging ganito mga idol. Yan, pansin nyo. May groove sa loob, dalawa lang kailangan. Ito, isa, dalawa. Okay na doon sa kahit wala na yon. Basta dalawa lang ang kailangan mga idol. So yun yung ating gagawin. Ayun yung materials. Ito yung ating i-modified. Tapos mailagay natin tong bagong o-ring na yan. So abangan nyo guys kung paano natin gagawin yan. Tara, let's go! So isasalang na natin yung planch dito sa Purdue. So tara, let's go! Shoutout nga pala kay Idol Jul Raji. Shoutout sa iyo Idol. And shoutout din nga pala kay Idol Romeo Labrador Piosca Jr. Shoutout sa inyo mga idol. So yan guys, so umpisa na natin yung project na yan. Ang gagawin natin dyan ay re-repaste natin yung loob nyan. Tapos i-rebore natin, lalagyan natin yan para malagyan natin ng bagong housing para dun sa o-ring ng hydraulic. So yun yung ating gagawin dyan mga idol. Abangan nyo lang kung paano diskarte. Baka sakaling may mapulot kayo, may madampot kayong idea dyan mga idol. Continue lang tayo guys. What's up guys, so ito yung update natin. Bali na i-sentro na natin yung harap at saka yung dito sa ibabaw. So yan na yung kanyang result. So yan, pwede na yan. Tapos i-repaste na natin yun, i-rebore natin yung loob guys. Lalagyan natin ng kanal yan sa loob, lalagyan natin ng pinaka housing para dun sa o-ring, para sa kanyang seal. So tara guys, let's go. So yan guys, ang unang gagawin natin ay repaste natin yung harap. So gagawin lang natin siyang flat. So basic lang naman yung ating gagawin dyan. Reboring saka rebasing lang naman. So gagawin natin ng kanal yan, yung loob nyan, para may mapagpwestuhan o malapatan yung ating gagawing housing para sa hydraulic o-ring yun. Yung o-ring nating ilalagay sa loob para sa hydraulic yun mga idol. So kaya kailangan na medyo ang sukat mo dyan ay talagang hindi ka sasablay, dahil pag sumablay ka talagang sisirit yan mga idol, dahil hydraulic yan, pressurized yan. Tapos electronics pa yan, combination yan ng hydraulics sa electronics mga idol, dahil sa ballast yan ng aming barko mga idol. Kaya kailangan sure bull talaga yung tirada niyan mga idol. Hindi pwede yung mga potso-potso lang o pachamba lang na diskarte mga idol. Hindi talaga pwede yun, dahil hindi uubra yun dyan mga idol. Kaya dapat medyo sure bull yung tirada natin. So basic lang naman yan mga idol, mga ganyan trabaho. Yun, fast forward na tayo mga idol. Tapos ko nang ma-repaste yung plans, then pinalitan ko na ang tridyo. Isinalang ko na nga pala yung pyesa na aking gagamitin at gagawing housing para sa paglalagay ng o-ring. So pubutasan na natin siya ng medyo malaki na malapit dun sa sukat na ating kailangan mga idol. Kaya pag nagbutas naman tayo, ilagay nyo lang sa low speed para hindi siya pursado, dahil pag malaki ng marina nyo ay talagang iiyak yan. Kaya kailangan naka low speed tayo, lalo at malaki ang inyong gamit na drill bit mga idol. So panoorin nyo lang, baka sakaling may makuha kayong idea dyan kung paano yung ating mga diskarte. So i-rebore ko na lang siya malapit sa sukat na aking kailangan mga idol. Tapos gagawa tayo ng special na boring bar mga idol para doon sa kanal or yung o-ring. Paglalagyan ng o-ring mga idol, gagawa tayo ng mga idol. Hello guys, gagawa tayo ng boring bar para pangdukot natin sa loob. So ayan, may markings na ako. Gagawa tayo ng special boring bar. Tapos ito yung gagamitin natin. I-welding natin dito sa gilid. Kakatin natin yan, tapos i-welding natin dito. So para makuha natin yung tamang sukat dun sa loob. So tara, let's go. What's up guys, so tapos na tayo mag-cut ng ating special na inside cutting. So yung cut off natin, so i-welding na lang natin yan dito guys. Kaya ganyan.
i-welding na lang natin yan dyan. Tapos yan na yung ating gagamitin pang boring dito sa loob. Yan yung gagamitin natin pang kanal dito sa loob. So nakakat na yan ang tamang sukat na guys, kaya 0-0 na yan. So tara, let's go, weldingin natin. Let's go. Yun, tapos na natin mga welding mga idol. So pwede na yan. Yun, so yan na mga idol yung ating boring bar. Naka-ready na yan dyan para sa ating kanal. Lalagyan na natin ng kanal, yung unang kanal dito sa bungad. So naka-align na yan and nakatamang sukat na yan mga idol. So ready na yan sa ating pang ano sa loob mga idol. So tara, let's go. So yan, dahan-dahan lang tayo nagpapakain. So halos makaka 1 mm na tayo guys, kasi nagsimula tayo din sa 2. So halos pagtapat yan sa 1 ay 1 mm na yung kanyang lalim. So dito na lang tayo magbabase sa ating feed. So kahit hindi na natin sukatin yung loob nun, basta dito tayo nagsimula, alam natin kung gaano kalalim yung kinain niya. So yung lalim niya. So yan. Yan lang yung mga simpleng sekreto natin dyan kung paano tayo mag cut off sa loob na hindi na natin kailangan ng marami pang paik-ik o sukat. Dahan-dahan lang mga idol, kasi stainless tong ginamit ko, medyo makunat siya, kaya medyo umiingay ng konti yan. So continue lang tayo guys. Yun, finally guys ay natapos na tayo mag remove sa loob, maglagay ng groove para sa o-ring, tapos yung special sealed na Teflon. So okay na yan guys, iputulin ko na lang yan dito, tapos ibabaon ko yan dun sa nireplace ko kahapon na plants dito. So yan ko yan ibabaon, tapos i-press natin ng konti. Pwede pa natin i-welding dito sa gilid para mas matibay pa. So tara guys, puputulin na natin tong yan. Pagkaputol, then re-replace natin yung isang side para pantay siya. So tara, let's go. So yun na mga idol, tinanggal ko na siya. Nakatingin ko na lang ng grinder para mabilis, kasi makunat siya pag ginamitan ko ng cut-off. So yun yung ating cut-off, maliit. So mas mabilis yung grinder mga idol, kaya paspasan na natin yan. Tara, let's go. Yun, paspas talaga pag grinder ang ginamit natin. So i-replace ko lang to siya ng konti, papantayin ko lang para may salpak na natin yan doon sa pwesto niya. So yan yung natira, sukat na sukat mga idol. Yan, so goods na yan. Tara, i-replace natin to guys. Tara, let's go. Yan guys, ipipinising ko na nga pala siya ng final na height niya para dun sa saktong sukat dun sa plants na aking nireboard. So yun na guys, finally natapos na tayo. Yes, okay na to guys. Tanggal na natin. So yan, goods na yan. Stainless na yung ating ginamit para mas long life, pang matagalan. So dito na natin nilalagay yan. Ipipress natin ng konti yan. Yan o, tamang-tama lang. Press natin ng konti para may kapit siya. So tara, let's go. Yun, ipipress na natin siya gamit yung ating hydraulic press dyan sa amin. So para hindi tayo mahirapan magpukpok, tsaka para naka-align talaga siya, yung maganda yung pagkakalapat. And then weldingin na natin siya ng TIG sa ibabaw para mas make sure na silyado talaga siya at walang leak mga idol. Hello guys, so ito na yung ating update na ating winiling na TIG, yung pinabricate natin na housing para dito sa plants na to. So goods na to. Yung una nating ginawa ay nag-pillar rod tayo, tapos sinubukan ko lang mag-freehand mga idol. Pasensya na kayo, ito lang talaga. So more practice and matagal pa tayo baga matuto talaga niyan, pero at least nakakapag-welding na rin tayo ng TIG kahit papaano. Sige lang. So okay na to. Isasalpak na lang to ng ating mga engineer. So thank you so much. God bless all guys. Kung may natutunan kayo sa ating mga video, paki-follow naman tayo, paki-share naman yung ating mga video kung mayroon kayong nadadampot o nakukuha ng mga idea. So lalo na sa mga baguhan yan. Thank you so much. God bless all guys. Thank you. Hello guys. So papakita ko nga pala sa inyo kung para saan yung ating ginawa na yun. So ito yun, para dito yun sa valve ng ballast
ballast valve. So tinanggal na nila yung luma, din-install yung ating minodify. So ito yung itsura na yan, yung mga luma. Kinakain kasi ng seawater yan mga idol, kaya talagang hindi kaya tumatagal. Pero yung ating ginawa ay stainless yung ating ginawang housing, kaya tatagal yun mga idol. So puntahan natin dito yung kanilang in-install. Bali tatlo yung ating ni-repair dyan, pero ito papakita ko sa inyo. So ito na yun yung ating ni-repace. Yan, ito na yung ating ni-repace na bago na ang seal, ang set ng seal. So pati yan ay minodify ko yan. And yung isa na yan, ating minodify din yun. So bali tatlo yung ating minodify na yan. So ganun yung ating mga ginawa dito mga idol. So thank you so much kung may natutunan kayo dyan. God bless all guys, thank you.